So yun mga kalipad, nabalutan na natin, napakaangas. Kulay pa lang, panalo na mga kalipad. So what's up mga kalipad, so andito na naman tayo, ayos, napakaangas. So for today's vlog mga kalipad, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng tweet isda na guryon sa madaling paraan na madali nyong masanda na lipad agad yung mga guryon nyo. So bago natin itong umpisan mga kalipad, lapag muna natin ang ating ting kapalipad na pwede nyo i-subscribe. Ayos, napakaangas. So umpisan na natin itong mga kalipad. At lagi nyong tatandaan, laging magsuot ng mask para maangas. Ay, napakaangas. Let's go! So ito yung ating mga gamitin na mga kawain mga kalipad sa pagbuo ng tweet isda na guryon. So ang haba nito mga kalipad is 190 cm mga kalipad yung haba ng bawat pakpak. So pag gagawa kayo ng guryon, ito muna ang una yung kayasin, pakpak, para pag nagawa nyo na yung pakpak ng perfect, saka nyo na isunod yung mga patindigat sa kanyang pitan. So umpisa na natin to, kayasan na natin yan. Let's go! So yun mga kalipad, nakayasan na natin pati na patindig at sa kanyang mga pitan. Lagayan ng sumba at lagayan ng sa ulo niya mga kalipad. So yung haba ng pakpak mga kalipad, gaya nga ng sabi ko sa inyo kanina, 190 cm, apat na bias yan mga kalipad, tatlong buko. Tapos yung sa patindig mga kalipad, makapal sa ulo, papanipis ng papanipis hanggang sa dulo para maganda yung lipad niya mga kalipad, hindi siya magalaw. So ang haba niyan mga kalipad, inabangan natin ng 133 cm, pero kung may susobra man, puputulin natin. Ganun lamang ang technique sa paggawa ng patindig mga kalipad. Sobrahan nyo lang muna sa una. Huwag nyo muna kukunin yung sukat na gusto nyo. Mas maganda pag sobra. Kasi pag kinuha nyo yung gusto nyong sukat, pagka nabitin kayo, bitin yung patindig nyo, kaayos ulit. So sa kanyang pitan mga kalipad, para mabuo yung pit isda nya, gumamit tayo ng tatlo na 74.5 cm. Yung dalawa mga kalipad, saktong kayas lang. Para siyang stick ng banana Q yung pinagkais natin. Hindi siya malambot, hindi siya matigas, sakto lang kasi yan yung sa buntot niya mga kalipad na susuporta sa gilid. Hindi natin pwedeng lambutan yung mga kalipad kasi tutupi. Tapos yung susuporta niya sa kanyang pitan para maging tweet isda yung pabin niya, pinayasan lang natin siya ng manipis, parang stick ng barbecue naman. Napakaangas, parang stick ng isaw. So 74.5 cm din yan mga kalipad. Saka yung sa kanya para sa sumba, gagamit lang tayo dyan ng 17 cm. Pero parang mahaba na, pero puputulan natin yan. Tapos yung para sa kanyang ulo mga kalipad, ang ginamit nating haba dyan is 28 cm mga kalipad. Medyo nilagyan natin yung ulo niya ngayon. So bubuin na natin ito mga kalipad. Hindi naman na kayo siguro bago sa pagbubuo ng guryon mga kalipad. Dahil kung sinasabi sa inyo, kita nyo dito, saka nyo ilagay yung pakpak, tas itali ng straw or kahit anumang pantali dyan mga kalipad. Basta importante pag tinatali nyo, kailangan yung hindi na gumagalaw yung mga pakpak para hindi siya magkabirya at magbago yung lipad niya mga kalipad. Kahit ilang taon yan, pugi pa rin ng lipad. Tapos sa pakpak mga kalipad, pagka-apat na buko yung ginagawa ko mga kalipad, pagka-tatlong buko, apat na bias mga kalipad, laging ang sukat dyan mga kalipad, pakpak ng una, pakpak ng pangalawa, laging ang distansya nyan mga kalipad pag gumagawa ko 50 cm mga kalipad, kasi tamang hubog na niya yun para sa pabilog o oblong na pakpak. Pwede rin patusok mga kalipad, wala namang problema dyan sa hubog-hubog na yan. Ang importante, lumilipad ng maganda mga kalipad, kasi aanhin mo ang magandang saranggola. Kung hindi naman lumilipad ng maganda, sunugin na yan. Napakaangas. Subuin na natin ito mga kalipad. Hindi naman na siguro kayo bago sa pagbubuo ng guryon mga kalipad. Marami tayong tutorial dyan sa baba na pwede nyo mapuntahan at mapanood. Ay umpisa na natin ito mga kalipad na buuin. Ganito lang natin yan bubuin mga kalipad. Una, buuin muna natin yung patindig sa kapakpak, sa kahatakin. Tapos ituro ko sa inyo kung paano bubuin ng mabilisan at madali yung kanyang tweet isda. So doon na natin ilagay na part dun sa pagbubuo ng tweet isda nya. Subuin na muna natin yung pakpak, ulo, sa kalagayan ng sumba. Saka natin ipakita na yung dito sa pagbuo ng kanyang tweet isda para
masundan nyo at mabulutan na natin ang mapalipad para napakaangas. So let's go. So yun mga kalipad, naitali na natin yung kanyang mga pakpak. O napakaangas. So pagtatali ng pakpak mga kalipad, lagi yung sisipatin yan. Tapos yun, kailangan pantay siya mga kalipad. So andito na tayo sa kanyang pitan. So ganito lamang ang pagbuo ng puwit isda ng madali mga kalipad. Una muna, yung 75 cm and 74.5 cm na kawayan, pagdikitin nyo muna, tapos itali nyo doon. Tapos huwag nyo muna siyang itali dyan. Tapos ang isunod nyo yung 74.5 cm na manipis na kawayan. Una muna, uburlapan nyo dyan ng mga 2 cm 2 cm din doon. Kung ano yung sukat ng haba nito na distansyang gagawin nyo, kailangan parehas lang din doon. So susunod, itatali nyo yung manipis na kawayan dyan, tapos doon. Tapos kunin nyo yung sentro. Kung yung sentro ng manipis na kawayan, itapat nyo lang dyan sa patindig. So kung ganyan na yung hulma ng pitan yung gusto nyo, pwede. Pero pwede nyo rin yung itaas para mag-bend pa. Pero yung sa atin siguro itas lang natin ang konti ganyan, no? So ganun lang mga kalipad. So pagkatapos natin itali dito, saka natin itali doon. Kasi para hindi gumagalaw yung pitan ng ating guryon. So ganun lang mga kalipad ang pagbuo ng diisda na guryon. So sa nag-request nitong diisda na guryon, ganito lamang ang pagbuo ng diisda mga kalipad. Isa na matutunan nyo at masundan itong ating pagbuo ng diisda na guryon. Ang style ng puwit na tumakalapad, parang sa ano lang din, puwit ibon. Madali lang siyang buuin kasi 1, 2, 3. Tatlo lang yung stick ng kakayasin natin para sa kanyang puwitan. Hindi siya gaanong madetalye sa kanyang puwit. Pero napakaangas nito pagka lumilipad at saka nabalutan na. So italyan na natin yan para mabalutan na natin. Kita nyo naman siguro, babalutan natin to ng napakaangas na pambalot. So italyan na natin to para mabalutan na. Let's go! Yun mga kalipad, naitali na natin yung doon. Kailangan yung sukat niyan mga kalipad, yung pagitan parehas. Pagka naiparehas yung pagitan niyan sa kahaba nun, ito papantay na yan. Oh. Tingnan nyo, pumantay na mga kalipad. Napakaangas na. Ayos, napakaangas. So dito pag hindi siya pantay, ganun nyo lang mga kalipad bago nyo itali doon para pumantay agad to. So yun, inabangan lang natin ang tali yun. Ngayon ilalak na natin yun, tutuloy na natin yung tali nya. Kasi pag una natin nilak yan, hindi natin mapipursa yung buka niya dito, medyo maigpit, kaya hindi muna natin siya nilak ng tuluyan. So ngayon itatali na natin yan at ipapatayo na natin to kung napakaangas ba ng kanyang pormahan at babalutan na natin. So tali na natin yan. Let's go! So yun mga kalipad, naitali na natin, naigpitan na natin yun, saka nilinisan na natin yung kanyang matali. Yun, may naiwan pa pala sa kanyang sumba, hindi natin naputol. O kita nyo naman yung pormahan niya mga kalipad, maayos ba? Maporma, napakaangas. May magic pen mga kalipad, tignan nyo, mag-iiba yung kulay niya in 3, 2, 1, let's go! Ayos, napakaangas. Panalo. Baka puwit isda yan. Anong pambansang ayok? Ay, anong pambansang isda? Puwit isda, napakaangas. So babalutan na natin yan mga kalipad. Napakaangas ba ng kanyang hulmaan at ang kanyang forma? Napakaangas niya sa taas mga kalipad. Ganito yan paglilipad. Kiling. Para mukha siyang isda. So balutan na natin yan. Let's go! So yun mga kalipad, ganyan yung kulay na gagamitin natin na pambalot. Dalawang kulay lang, napakaangas, white saka green. So una muna mga kalipad, ilalatag muna natin yung gitna. Tapos ididikit natin yan. Yan. Tapos pagkatapos nun, ilalatag na naman natin yung puti. Didikit na naman ulit natin yan. Tapos ito. Tapos yun. Tapos sa buntot, ididikit natin yan. So di ba mga kalipad, napakaangas. Panalo. So didikit na natin yan mga kalipad. Kakatulan lang natin ng bahagya para hindi mabutas, saka natin ititip. So kabit na natin yan race para may balot na natin sa ating guryon. Let's go! So yun mga kalipad, nailatag na natin at naidikit yung kanyang mga tagpi-tagpi na design. Napakaangas. Siguradong napakaangas din ito sa taas. So yun sa kanyang buntot,
Wala pa kasi kulang yung haba ng ating lamisa na ginamit. So, dugtungan na lang natin yan mamaya. Una muna natin ikabi ang mga pakpak. Subuin na natin ito kalipad na aris. Let's go! So yun mga kalipad, nabalutan na natin. Napakaangas! Kulay pa lang, panalo na mga kalipad. Panalo! So, parisuka na lang at sumbang kulang yan mga kalipad. Pero gagawin na lang natin yun sa susunod na vlog kasi medyo mahaba na itong vlog na nagawa natin. So, sana may natutunan na naman kayong bagong style ng guro yun mga kalipad. So, bago matapos tong ating vlog mga kalipad, huwag niyo kakalimutan yung like. At kung hindi pa kayo nakasubscribe, subscribe na at click na yung notification bell para updated kayo sa mga Saranggola vlogs na i-upload pa natin. Marami-rami pa yan na Saranggola vlogs mga kalipad. So, dito na natin tatapusin itong ating vlog sa araw na to. So, basta may ampas ng hangin, magpapalipad tayo. Let's go!